Kung pangarap mong mag-abroad, pakinggan mo muna ito. Hindi lahat ng may opportunity mag-OFW dapat agad umalis. Maraming umalis na puno ng excitement pero umuwi na puno ng pagsisisi. Hindi dahil mahina sila, kung dahil may mga bagay na dapat muna nilang ihanda na hindi nila alam na importante pala. Bago ka magdesisyon, tanungin mo muna ang sarili mo. Meron ka na bang mga bagay na ito? Una, handa ba ang puso mo? Hindi bero ang homesick. Hindi bero ang umiiyak na mag-iisa sa kwarto. Hindi bero ang may problema ang pamilya o sa Pilipinas pero wala kang magawa. Hi there, this is Romel Iway, isang OFW na magbigay ng konting ideya sa mga bago o gustong mag-abroad para hindi mo maranasan ang mga bagay na hindi dapat. Kaya kung interested ka sa video na to, panoorin mo hanggang dulo. So, kung mabilis kang panghinaan ng loob, kung hindi ka pa marunong mag-handle ng stress, mag-isip ka muna, kabayan. Dahil dito sa abroad, wala kang ibang kakampi, kundi ikaw lang mismo ang kakampi sa sarili mo araw-araw. At ito ang tips ko para sa iyo. Kailangan malinaw ang purpose mo kung bakit ka mag-abroad. May malinaw kang dahilan kung bakit ka mag-abroad. Hindi sapat kung gusto ko lang yumaman. Hindi sapat ang uso kasi. At higit sa lahat, dapat malinaw ito. Una, kung para ba sa bahay. Pangalawa, para sa pag-aaral ng mga anak mo. Para makaipon at magnegosyo. So, kapag malinaw na ang dahilan, kahit mahirap, kakayanin mo. Dahil meron ka ng pagkukunan ng lakas. Lumabas ka sa bansa ng Pilipinas, pagsapalaran ka sa ibang bansa. Dahil meron ka nito, ang purpose mo o ang goal mo sa buhay, para sa bahay, para sa pag-aaral ng anak mo, o para sa negosyo mo. Pero kung wala kang malinaw na purpose, napakadali mong sumuko, kabayan. At ito pa, financial discipline. Marunong ka bang humawak ng pera? Tinatanong kita. Dahil maraming OFW, malaki ang sweldo pero walang ipon. Alam mo bakit? Dahil lahat ng pinapadala, lahat ginagastos. Lahat pinapautang. Isa ako sa ganyan dati. Pero buti na lang na iba ang mindset ko. Kaya ginawa ko tong video na to para hindi mo pa alam ay malaman mo na ngayon na hindi mo dapat gawin yun. Dahil kung hindi ka marunong mag-set ng limit ngayon pa lang, kahit mag-abroad ka pa ng paulit-ulit at mauulit lang ang cycle. Pang-apat, kabayan, strong mindset. Ang strong mindset, matatag ba ang mindset mo? Ayan, tinatanong kita. Dahil dito sa abroad, may boss na mahirap pakisamahan, may lahi na ibang trato, may unfair situation. Higit sa lahat, kung kunting criticism lang, sumusuko ka na. Mahirap. Yan. Kailangan matatag ang isip mo, hindi para lumalaban, kundi para magtitiis at mag-survive. Yun ang mga bagay na dapat mong tandaan. At ito ang panlima, kabayan, support system. Pinaka-importante, may support system ka ba? Tinatanong kita ulit. May taong magpatatag sa iyo pag gusto mo nang umuwi. May pamilya bang nakakaintindi sa sakripisyo mo? Dahil maraming mga kababayan natin na nung umuwi, wala na sila mauuwian. Kaya pinaka-importante yung support system, lalo na sa pamilya mo, sa asawa mo, at sa anak mo. Dahil hindi sapat ng bahala na. Kailangan may emotional support ka. Sana, kabayan, itong konting video na ginagawa ko bilang isang OFW ay mapanood mo para naman na sa susunod, kung ikaw ay mag-abroad, may mga ideya ka na. Dahil hindi ko sinasabi na huwag kang mag-OFW. Ang sinasabi ko lang, mag-abroad ka ng handa. Dahil ang abroad hindi tungkol lang sa pera. Ito ay laban ng puso, isip at disiplina. Kung meron ka ng mga bagay na to, kaya mo. Pero kung wala pa, mas mabuti nang maghanda muna kaysa magsisisi ka sa huli. Kung nakarelate ka, comment mo, ready kung handa ka na, preparing kung nag-ipon ka pa ng lakas ng loob. Salamat sa panonood, kabayan. Tandaan mo, palagi, hindi ka nag-iisa sa laban na to.